Pangatlo pong beses nyo na, no, Attorney Matula. Third time sa pagkandidato po bilang senador. Tama po. 2019 at 2022 at ngayon po ay ngayong 2025 midterm elections. At hindi po tayo pinalad. Pero ano yung patuloy na nag-uudyok na sa inyo na never say die? Parang talagang susubok at susubok ulit. Ay siyempre may mga modelo tayo sa buhay na tinitingnan. Katulad halimbawa ni Risa Hontiveros. 3 ulit din siyang tumakbo bago nanalo eh. Sila noong 2004, 2010, at saka 2016 ay nanalo na siya noong 2016. So, ibig sabihin, pag may kilos at you try and try, ay mananalo ka rin. Hindi lamang si Risa Hontiveros, isang paborito ko pang presidente ng Estados Unidos ay si Abraham Lincoln. Yung presidente na nagdeklara ng Emancipation of the Negros. So, ilang ulit din siyang tumakbong congressman, tumakbo siyang senador, tumakbo siyang vice-presidente, talo. Tumakbo siya ulit na senador, talo ulit. At nang tumakbo siyang presidente, lo and behold, naging presidente siya ng Estados Unidos. Hindi lamang ordinaryong presidente. He was known as the greatest president of the United States of America. At siya po nagpapasalamat ang mga negro dahil sa kanyang Declaration of the Emancipation of the Negros. So, hindi ibig sabihin kung matalo ka 1 beses, 2 beses o 3 beses ay tapos na. Yan po ay simula lamang ng mas mataas na laban at kung ikaw magsikhay, ay palagay ko ay mananalo ka rin. Tulad rin yan ng struggle sa buhay natin. At doon po sa 2 beses nating pagtakbo, no, ano po yung natutunan natin at nakita na realidad na klase po ng eleksyon mayroon tayo, lalo na rin pagdating sa pangangampanya? Ay siyempre ang pinaka-memorable ay parang nanalo na rin ako dahil pinili tayo ni Vice President Leni Robredo na maging number 12 na kanyang na makasama sa kanyang slate. Kaya kung pinili ka ni Leni Robredo ay isang honor na yan at parang nanalo na ako sa panahong iyon. Pero ganun pa man yung ating pagtakbo ay may 3 tayong layunin eh. Yung tawag ko diyan ay WHO. WHO. Yung una siyempre. Hindi World Health Organization. Tama, hindi po. Yung una po ay siyempre pag tumakbo ka, dapat isang goal mo ay manalo. So winning. Pero hindi lamang yung panalo. Dapat nagbibigay ka rin ng pag-asa. Hope, no? Pag-asa sa ating taong bayan na may alternatibo na mapilian sila. At siyempre, tayo po ay hindi nahihiyang mag-offer ng ating services sapagkat hindi lang tayo nanggagaling sa mga manggagawa, tayo po ay nagsikhay at siyempre naging abogado tayo at nagtuturo po rin po tayo ng batas sa maraming mga universidad dito sa Metro Manila. Kaya palagay ko naman ay handang-handa tayo at mayroon tayong kapabilidad at siyempre kaalaman sa paggawa ng batas sapagkat tayo ay abogado at nagtuturo ng batas. At siyempre yung WHO sabi natin siyempre, oportunidad. Nagbibigay tayo ng oportunidad. Ang mga oportunidad na ating nakuha sa panahon ng halalan ay itong eleksyon ay isang forma ng pag-uorganisa ng mga manggagawa. At ito rin ay oportunidad para ma-empower ang mga manggagawa kung sila po ay naorganisa ng union para makipag-collective bargaining negotiation. At marami po tayo na-organisa ng mga union sa panahon na nagkaroon ng eleksyon sapagkat nakilala tayo at nakilala yung Federation of Free Workers at sila po ay lumapit sa FFW para maorganisa sila ng union sa Palawan, sa Mindanao, at siyempre dito sa Southern Tagalog at sa Central Luzon.